Hello guys, nandito po tayo para pag-aralan natin yung tinatawag nating basic sentence pattern. Para maging magaling tayo sa paggawa ng pangungusap sa English, okay? Kailangan malaman natin yung basic sentence pattern. Okay, isa-isahin ko sa inyo mamaya, but before that, pag-aralan muna natin yung parts of a sentence. Okay, pag sinabing parts of a sentence, yan yung bahagi ng pangungusap. Sa Filipino subject, mayroon tayong tinatawag na simuno, okay? Simuno, yan yung pinag-uusapan sa pangungusap. Panaguri, yung tungkol o yung bagay na nagsasabi tungkol sa simuno. Okay? So, ito yung parts of a sentence, guys. Subject. Okay? Verb at saka object. Pag sinabing subject, yan yung pinag-uusapan. Pag sinabing verb, mayroong verb or action na nangyayari. Okay? Na may kaugnayan sa subject. Okay? Pag sinabi nating object naman, yan yung taga-receive ng action ng verb. Okay? Taga-receive siya ng action. Okay? Tumutukoy yan sa bagay. Okay? Pag sinabing object. Okay? So, example dito, he eats pizza. Pag sinabing he eats pizza, siya ay kumakain ng pizza. Okay? Yung subject dyan, yung he. Siya yung pinag-uusapan. He. Okay? Pagdating naman dito, he eats pizza, yung verb na tinutukoy is eats. Okay? Eats. Yan yung verb. Okay? So, pag sinabing object, ano yung kinakain? Pizza. Okay? So, taga-receive siya ng action ng pandiwa na eats. Okay? Or eat. Okay? So, guys, ang tamang pangungusap dyan, pag mabubuo mo siya, he eats pizza. Okay? Pag sinabing he eats pizza, binubuo siya ng subject. Ayan, ito yung subject. Ito yung verb. Okay? Ito yung object. Okay? Pag sinabing object, siya yung taga-receive ng verbs. Okay? Oh, guys. Susunod na yung, yung basic sentence pattern. Okay, guys. Ito na yung word order. Okay? Yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para makabuo ka ng sentence or pangungusap. Okay? Subject muna, tapos verb, tapos yung object. Okay? Halimbawa, I read magazine. Okay? Ito yung subject. Ako, ay nagbabasa ng magazine. Okay? Ito naman yung verb. Okay? Read. Okay? Tapos ano daw yung binabasa ko? Okay? May kinalaman kasi yung object sa verb. Okay? Read. Okay? Kung nagbabasa ako, ano yung binabasa ko? Magazine. Okay? So, yan yung object niya. Okay? Magazine. Okay, next. He cooks spaghetti. Siya ay nagluluto ng spaghetti. Okay, sino yung subject na pinag-uusapan? He or siya. Okay, he or siya. Nagluluto siya ng cooks, yan yung verb. Okay, anong niluluto niya? Spaghetti. So, ganun guys, yung tungkol sa, yung object, may kinalaman sa verb. Tatanungin mo kung anong niluluto. Okay? Anong niluluto? Spaghetti. Ganon. She washes the dishes. Pag sinabing she, sinong naghuhugas? She. Siya. Okay? Tapos, washes, yan yung verb. Okay? Anong ginagawa niya? Naghuhugas. Okay? Tapos, anong hinuhugasan niya? Okay? The dishes. Okay? So, ito yung object niya, the dishes. Okay? Pwede mo rin palitan instead na pronoun, pwedeng pangalan. Okay? Peter writes a letter. So, sino yung subject dito? Si Peter. Okay? Subject yan. Okay? Subject. Ito yung verb. Ang verb niya is writes. Okay? Nagsusulat siya. Si Peter ay nagsusulat. Anong sinusulat niya? A letter. Okay? Yan yung object ng verb. Okay? Next, Jenny received a gift. Sino yung pinag-uusapan? Sino yung subject? Si Jenny. Anong ginagawa ni Jenny? Ano raw meron kay Jenny? Siya ay nakatanggap. Okay, receive. Received, ito yung verb, okay? Verb, receive. Ano yung na-receive niya? Ano yung natanggap niya? Okay? A gift. Nakatanggap siya ng gift. Okay? Kaya pag sinabing object, yan yung bagay. Okay? Mga bagay-bagay na may kinalaman dito sa verb. Okay? Kung ang verb ay read, anong binabasa? Magazine. Kung nagluluto siya, anong niluluto? Spaghetti. Kung naghuhugas siya, anong hinuhugasan? The dishes.
Kung nagsusulat, ano yung sinusulat? A letter. Kung nakatanggap siya, ano yung natanggap? A gift. Okay? Pwede rin dito, Jenny received. Kung ano man yung natanggap niya. Okay? Ilalagay mo lang dito. Okay? So, ito yung subject, ito yung verb, ito yung object. So, madali lang, di ba, guys? Yan yung number 1 na word order or tamang pagkasunod-sunod para makagawa ka ng sentence. So, meron pa pong susunod. Okay, guys, meron pa tayong word order. Ano pa ba yung another na word order or tamang pagkakasunod ng mga salita? Meron din, guys, yung subject plus verb. Wala nang object. Okay, pero sentence pa rin siya or bumubuo pa rin siya ng isang pangungusap. Okay? Buo yung diwa niya. For example, ito yung subject, ito yung verb. Okay, ito yung subject natin, si Jenny. Okay, Jenny will leave. Okay? Si Jenny daw ay aalis. Okay, sino yung subject? Si Jenny. Anong gagawin ni Jenny? Will leave. Okay? Ito yung verb niya. Will leave. Aalis siya. Okay? Si Jenny ay aalis. Sino ang aalis? Si Jenny. Anong gagawin ni Jenny? Aalis. Okay? So, buo yung diwa niya. Sentence na rin siya. Okay? Peter will cook. Si Peter daw ay magluluto. So, ang subject si Peter. Okay? Anong gagawin ni Peter? Will cook. Magluluto siya. Okay? So, kung siya ay magluluto, sino magluluto? Si Peter. Anong gagawin ni Peter? Magluluto. Ganun lang yan. Okay? Peter will cook. Okay? They are eating. Okay? Sino yung subject? They. Sila. Okay? Anong ginagawa nila? Sila ay kumakain. Okay? They are eating. Okay? Sinong kumakain? Sila. Anong ginagawa nila? Kumakain. Okay? Next. He reads. Pag sinabing he reads, siya ay nagbabasa. Okay? Sinong nagbabasa? He. Siya yung subject. Anong ginagawa niya? Reads. Okay? Reads. Nagbabasa. Okay? Next. My daughter is playing. Ang aking anak na babae ay naglalaro. Okay? Sinong naglalaro? My daughter. My daughter. Okay? Anong ginagawa niya? Is playing. Siya ay naglalaro. Okay? So, ito yung verb. Next. She is talking. Siya ay nagsasalita. Okay? Sino ang nagsasalita? She. Ito yung subject. Okay? Anong ginagawa niya? Is talking. Okay? Siya ay nagsasalita. Next, the dog is barking. Ang subject ay the dog. Okay? Tungkol sa aso, yung pangungusap na to, the dog. Okay? Anong ginagawa ng dog? Is barking. Okay? Siya ay tumatahol. So, yun lang guys. Madali lang yung tamang, yung word order ng isang sentence. Merong word na subject lang plus verb. Katulad ng mga examples na ganito. So, diba guys, madali lang. Kaya guys, importante pagka gagawa kayo ng sentence, meron kayong alam dapat sa 8 parts of speech. Tapos ito naman, bahagi ito ng mga verb. So, dapat alam mo yung mga tenses of the verb. Okay? Tenses of the verb. Dapat alam mo yung mga formula or yung rules para hindi tayo marong grammar. Okay? So, pagka mag-aaral kang gumawa ng sentence or pangungusap, hindi pwedeng hindi mo alam yung tungkol sa tenses of the verb. Okay? Kung tapos na ba siya, ginagawa pa lang ba siya, o tapos na. Okay? Yung mga perfect tenses, mga simple tenses. Okay? At syempre, dapat mayroon kang alam tungkol sa subject. Kaya yung subject, under siya ng noun. Okay? Noun. Kaya, guys, meron pang another. Okay? Next, ito yung another word order or tamang pagkasunod-sunod ng mga salita para makabuo tayo ng sentence or pangungusap. Okay? Subject muna, tapos yung verb. Tsaka yung adjective. Ito guys, yung mga helping verbs. Okay? Tinatawag to ng mga helping verbs. Okay? Pero verb pa rin siya. Okay? Yung mga is, are, was, were. Okay? Mga helping verbs yan. Okay? Okay, dito tayo sa nauna. Jennifer is pretty. Okay? Si Jennifer daw ay maganda. Okay? Jennifer is pretty. So, ang subject natin si Jennifer. Okay? Tapos, si Jennifer ay maganda.
Ano daw si Jennifer? Maganda. Okay? So, adjective daw. Okay? Ito yung verb. Okay? Si Peter ay guwapo. Okay? Peter is handsome. Okay? Subject. Tapos ito yung verb. At saka ito yung adjective. Okay? Sino daw yung handsome? Sino yung guwapo? Si Peter. Okay? The flowers are red. Okay? Yung the flowers, yung subject natin. Ang pinag-uusapan yung bulaklak. Okay? Mga bulaklak. Kaya are to. Okay? The flowers are pink. Pink pala. Sorry guys ah. The flowers are red. The flowers are pink. Pink kasi nakasulat eh. So, ano daw yung color pink? Yung flowers. Okay? The flowers are pink. Okay? Ito yung verb niya. Kaya are siya kasi the flowers, plural kasi siya. Kaya are ang ginamit. Okay, next. He is smart. Siya ay matalino. Okay? Sino daw ang matalino? Okay? He. Ito yung subject. Okay? Siya ay matalino. Okay? Ito yung verb. Okay? Kulang. Lagyan natin. Okay. The house is old. Ang bahay ay luma na. Okay? Okay? Ang bahay ay luma. Okay? Alin ang luma? The house. Okay? Yan yung subject. Ito yung verb. Ito yung adjective. Old. Tanda na. Or luma na. Okay? The house is old. Or ano yun? Yung bahay or ang bahay ay luma. Yun yun. Okay. I am bored. Okay. I am bored. Sino yung subject? I. Ito yung verb ko. Okay. Of course, I am. Okay. I am bored. Pag sinabing bored, nabobored ako. Okay. Parang hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang malungkot ako. Hindi ako masaya. So, nabobored ako. Okay. Kasi wala akong kasama, wala akong kausap. So, talagang naboboard ako. Okay? Pwede kang gumawa ng pangusap na gamitin mo tong salitang bored. Which is adjective siya. I am bored. Okay? I am boring. Boring akong kasama. Ibig sabihin, pag ako kasama mo, hindi ka magiging masaya. Kasi boring akong kasama. Pagka kinakausap mo ko, wala akong reaction sa'yo. Okay? Hindi rin ako pala kwento. So, ako ay boring. Okay? So, I am boring. Okay? So, adjective din siya, guys. Okay? Guys, tandaan natin, may mga verb na nagtatapos sa ing. For example, is studying. Okay? Anong pinagkaiba niyan? I am studying. Ako ay nag-aaral sa I am boring. Okay? I am boring kasi may mga adjective, guys, na nagtatapos sa ing. Okay? Tandaan natin ha. May mga adjective nagtatapos sa ed. Meron din sa ing. So, maraming klase ng adjective. Okay? So, I am boring. Okay? Next. The students are noisy. Ang mga estudyante ay may ingay. Okay? The students, yun yung pinag-uusapan. Okay? Ito, are ang ginamit kasi plural siya. Okay? So, subject natin is students, the students. Ang subject ay are. Tapos, noisy, may ingay. Anong masasabi mo sa mga estudyante? Sila ay may ingay. So, they are noisy. Okay? Next, my hands are dirty. Okay? Ang mga kamay ko ay madumi. Okay? Are, yan yung verb. Ito, yung pinag-uusapan, my hands. Alin daw yung dirty? Yung hands ko, mga kamay ko. Okay? My hands. Ano daw yung meron sa kamay ko? Dirty. Okay? So guys, madali lang, di ba? Subject. Okay? Okay, subject ang susunod. Okay, may kinalaman. Una, subject muna. Tapos ang susunod yung verb. Okay? Susunod na yung adjective. So, yan yung tamang word order ng pagkasunod-sunod. Kaya guys, importante na malaman natin yung subject-verb agreement. Kasi para malaman mo kung is ba o are ang gagamitin. Okay? Tapos guys, may susunod pa na word order. Guys, another word order ng pagbuo ng pangungusap or sentence. Mauuna muna yung subject. Okay?
verb, at saka yung adverb. Guys, alam niyo po kung ano yung adverb. Pag sinabing adverb, tumutukoy yan sa lugar kung saan naganap yung isang pangyayari. Okay? Kung kailan naganap, ano pa. Nagdi-describe din yan ng verb. Kung paano ginawa ang isang action. Okay? At marami pa. So guys, ayan yun. Okay? Adverb. Binubuo siya ng adverb. So, subject muna, verb, tapos adverb. Okay? So, pag-aralan natin, Peter is here. Okay? Si Peter daw ay nandito. Okay? Peter is here. Okay? So, ang subject natin ay si Peter. Okay? Ano daw si Peter? Nandito. Peter is here. Okay? Next. The manager speaks slowly. Okay? Yung manager daw ay nagsasalita ng dahan-dahan. Okay? So, the manager, yan yung subject. Speaks, paano siya magsalita? Slowly. Okay? So, dinidescribe ng adverb na slowly, yung salitang, yung verb na speaks. Dinidescribe niya kung paano siya magsalita. Kung mabagal ba o mabilis. Kung i-describe mo yung ginagawa niya. Okay, so verb muna bago yung adverb. So, the manager speaks slowly. Okay? Next, my friends are there. Pag tinuturo mo sila, okay. My friends are there. Okay? Yung mga kaibigan ko ay nandoon. Okay? So, eto, my friends, yung subject muna. Okay? Tapos yung verb, kaya are siya kasi ito plural yung noun dito. Okay? My friends are there. Asan daw yung mga friends ko? Asaan? There. Okay? Dinescribe mo kung nasaan sila. So, subject, verb, tapos adverb. Okay? Next. The students are at the library. Guys, yung at the library, okay? Itong at the library, prepositional phrase siya. Okay? Kasi gumamit siya ng at. Okay? Kaya isa siyang preposition. Okay, isa siyang phrase na binubuo ng preposition. Pero lugar pa rin to. Okay, lugar. Tumutukoy sa bagay na tumutukoy ng lugar to kung nasaan. Okay? The students are at the library. Okay? So, subject muna. Okay? Ang pinag-uusapan natin ay the students. Ano daw sila? Nasaan? At the library. Okay? Ito yung verb. Ito yung adverb. Okay? So, subject, verb, tapos adverb. So, dapat alam mo kung ano mo una. Okay? Hindi pwedeng the students at the library are. Okay? So, mali. O kaya, at the library are the students. Okay? So, mali talaga. So, unahin mo talaga yung subject. The students are, okay, verb, susunod. Tapos, di-describe mo na kung nasaan. At the library. Okay? The visitors arrived yesterday. Okay? Sinong pinag-uusapan natin dito? Yung visitors. Okay? Yan ang subject. Okay? Yan ang pinag-uusapan. Tapos, susunod daw yung verb. Okay? Anong nangyari sa visitors? Arrived. Dumating. Okay? Dumating sila. Okay? Ito yung verb. Tapos, dinidescribe niya kung kailan dumating. Kailan dumating? Yesterday. Okay? So, kung sasabihin mo na yung visitors mo ay dumating kahapon, so, subject muna, tapos yung verb, tapos yung adverb. So, yun ang tamang pagkasunod-sunod. Okay? Sino pa ba yung dumating? Alam ba, my friends arrived last Sunday. Ganun yan. Ano pa? She will leave tomorrow. Okay? Siya ay aalis bukas. Okay? Ang tamang pagkakasunod yan, guys, pag gagawa ka ng sentence, is subject muna. Ano yung subject? She. Tapos, ano yung magaganap or ano yung verb? Will leave. Okay? Aalis siya. Okay? Will leave. Kailan? Bukas. Tomorrow. Okay? So, dinidescribe mo kung kailan siya aalis. Okay? So, ano yung dapat mo una? Hindi pwedeng tomorrow, she will tomorrow will leave she. Hindi pwedeng ganun. Kaya, will leave she tomorrow. So, hindi buo yung diwa. So, subject muna, tapos verb, tsaka yung adverb na. Okay, so, she will leave tomorrow. Siya ay aalis bukas. Okay, he will visit on Monday. Siya ay bibisita sa Monday. Okay,
So, ito yung subject pinag-uusapan. He. Tapos, anong gagawin niya? Will visit. Okay? Siya ay bibisita. Kailan? On Monday. Okay? So, din-describe mo on Monday, siya ay bibisita. So, ano mauna? He muna or subject. Tapos, yung verb. Tapos, yung adverb na. Okay? Next, subject plus verb plus noun. Okay? Para makabuo tayo ng sentence, pwede yung ganito. Subject muna, verb, susunod, tapos noun. Okay? For example, she is my friend. Okay? She is my friend. Siya ay aking kaibigan. Okay? Ito yung subject. Ang pinag-uusapan natin, she. Tapos, is my friend. Okay? Next. He is a professor. Okay? Subject, he. Tapos, verb. Tapos, kung ano yung ano niya. Ito yung subject muna, tapos ito yung verb, okay? A professor. So, siya ay isang professor. Okay? Ito naman, siya ay aking kaibigan. Okay? So, siya ay aking kaibigan. So, ganun yun. Siya ay isang professor. Okay? She is a nurse. Okay? Siya ay isang nurse. Okay? So, siya, yun yung una, subject muna. Tapos yung verb. Tapos kung ano na yung ano niya, ang tawag dyan, kung ano siya. Okay. Kung isa ba siyang engineer, isa ba siyang doktor, o ano, i-describe mo kung anong trabaho niya. Okay? So, ganun yun. Subject muna, tapos verb, tapos noun. Okay? We are your family. Okay. Kami ay iyong pamilya. Kami. Pwede rin kami ang iyong pamilya. Okay? We are your family. Okay? So, we, yan, kami, ang iyong pamilya. Your family. Okay? So, ito yung noun. Okay? So, dinidescribe mo yung we. Yung kami, okay, iyong pamilya. So, noun lang din siya, di ba? Parehas na noun. Parehas na noun. Okay? Next. They are my students. So, dinidescribe mo sila kung kaano-ano mo sila. Okay? They are my students. Okay? So, they muna. Tapos yung verb. Tapos kung kaano-ano mo sila. They are my students. Pwede mo rin sabihin na sila ay aking kamag-anak. Okay? They are my relatives. Okay? Pwede rin she. Kung babae, she is my relative. Okay? Pag lalaki naman, he is my relative. Okay? Kamag-anak ko siya. Sila ay aking relatives. Okay? They are my relatives. Okay? Joseph is my true love. Okay? Si Joseph, ang aking totoong mahal. Ang totoong mahal ko. Okay? Si Joseph ang totoong mahal ko. Okay? So, Joseph, okay, ay, okay, aking totoong mahal. Okay? Si Joseph ang aking totoong mahal. My true love. Pwede mo rin siyang baliktarin, guys. My true love is Joseph. Okay? Kasi pinag-uusapan dyan yung kung sino si Joseph. Okay? Ano pang pinag-uusapan yung true love mo. So, parehas siya na noun. My true love. Okay? My true love is Peter. Okay? Peter is my true love. Okay? So, parehas lang. So, subject muna plus verb plus noun. Okay? Okay guys, another word order. Okay, para makabuo tayo ng sentences, subject plus verb plus object plus adverb. Okay? So, ito, pinag-uusapan natin si Peter. Bumili daw siya ng computer. Okay, kahapon. So, paano natin sasabihin yun sa sentence? Anong mauna? Siyempre, yung subject muna, okay? Si Peter, okay, ay bumili ng computer kahapon. Okay? Peter bought a computer yesterday. Okay? Verb yung bought a computer. Ano yung binili niya? Si Peter daw ay bumili ng ano? Ng ano ang binili niya? A computer. Okay? So, ito yung object ng verb. Okay? Kung para kanino yung verb na yan, anong binili? Yung computer. Okay? Peter bought a computer. Kailan binili? Yesterday. So, mapapansin nyo guys, mostly yung adverb laging nasa dulo. Okay?
I washed the dishes last night. Naghugas ako. Ako ay naghugas ng pinggan kagabi. Ako ay naghugas. Anong hinugasan ko? The dishes. Kailan? Kagabi. So, una muna ay, tapos susunod yung verb na wash. Tapos, susunod na kung ano yung hinugasan ko. Tsaka kung kailan. Okay, I washed the dishes last night. Next is, I will attend the meeting tomorrow. So, for example, meron kaming meeting sa school or sa office. Okay? Pupunta ako sa meeting. So, paano ko sasabihin yon? Bukas may meeting. Okay? Pupunta ako. I muna. Okay? I, yung subject muna. Tapos, yung verb. Will attend. Kasi hindi pa tapos. Gagawin mo pa lang. Okay? Okay, plano mo na dumalo. Okay, I will attend. Tapos, the meeting. Ano yung pupuntahan mo? Ito yung verb kasi. Okay, will attend. Ano yung pupuntahan? The meeting. Okay, I will attend the meeting tomorrow. Okay? I will attend a meeting. Pwede rin I will attend a meeting tomorrow. Kasi yung kausap ko, hindi niya alam kung anong klaseng meeting. So, I will attend a meeting tomorrow. Pero kung alam niya kung anong klaseng meeting yon, gagamit na ako ng the. Okay? I will attend the meeting tomorrow. Okay? Dadalo ako sa meeting bukas. Okay? Jenny wrote a letter last Sunday. Si Jenny daw ay nagsulat ng liham noong last Sunday. Okay? So, paano mauna? Yung Jenny muna. Tapos yung verb, Jenny wrote. Okay? Si Jenny ay nagsulat ng ano? A letter. Kailan? Last Sunday. So, Jenny wrote a letter last Sunday. So, subject, verb, tapos yung object. Yung object kasi ng wrote, okay? Ano yung sinulat? A letter. Kaya, verb muna bago yung object. Okay? A letter. Tapos kailan? Last Sunday. So, laging huli, mapapansin nyo yung adverb. Next, the students. Okay, yung subject, the students. Okay? Yan ang pinag-uusapan. Anong nangyari? Anong ginawa? Took. Okay? Took a test. Okay? Sila ay nag-test. Took a test last Tuesday. Okay? Ano yung ano nila ginawa? Nag-take sila or nag-took sila. Okay? Pag sinabing took, ano yun? Ano nga ba ibig sabihin ng took? Mula sa present tense na take. Okay? Kumuha. Okay? Kumuha sila ng exam. Okay? Kumuha sila ng exam. Okay? Pagtapos na, took. Ang past tense. Took. Okay? Kasi last Tuesday eh. So, the students took, ano yung kinuha nila? Test. Okay? Sila ay kumuha ng test. So, the students took a test last Tuesday. Okay? So, panghuli na naman yung adverb. Next, John is reviewing his lesson at the moment. So, ngayon, nakikita mo si John nagre-review. Okay? So, anong mauna? Subject muna. Okay? Si John. Okay? Susunod yung verb is reviewing. Anong nire-review niya? Kung anong nire-review niya, yun yung object. Okay? His lesson. Okay? Reviewing his lesson at the moment. Okay? At the moment ngayon. Okay? They are going to the market later. Sila ay pupunta sa palengke mamaya. Okay? Sila ay pupunta sa palengke mamaya. So, they, muna yung subject. Tapos yung verb, are going. Pupunta sila. Okay? Pupunta. Sila ay pupunta. Okay? Saan? To the market. Okay? Kailan? Later. Okay? They are going to the market later. So, guys, tandaan natin yan, ha. Subject muna, tapos verb, tapos yung object, at saka yung adverb. Okay? Hello, guys. Bago natin sagutan tong test na ginawa ko, guys, gusto kong ipayo sa inyo, lagi kayong mag-aral ng basic sentence pattern. Pagka naging magaling na kayo sa basic sentence pattern, kasi hindi to kompleto, guys, meron pang mga patterns na dapat natin pag-aralan. So, i-search lang natin sa Google or YouTube, okay? Para ma-perfect natin yung sentence pattern o yung pagkasunod-sunod ng mga word para makabuo tayo ng sentence. Kasi, guys, importante ito, especially kung nag-aaral tayo o kaya nag-work, kaya natin gumawa ng sarili nating sentence. Kasi alam na natin kung ano yung pagkasunod-sunod ng mga words. Tapos makakatulong ng malaki, guys, kung magbabasa po tayo ng pocketbook na English. Kasi nakikita natin doon yung tamang orders ng mga word, okay? Kung paano binubuo yung mga sentences doon na paulit-ulit.
Pagka paulit-ulit ka nagbabasa ng pocketbook, nalalaman mo yung word order. Okay? Parang nasa sa ulo mo siya. Okay? So, advisable guys, pagka nagbabasa tayo ng pocketbook, pwede nating ulit-ulitin kahit na 10 times natin basahin ng libro. Okay? Sasagutan na natin guys. Okay? Gagamit ako ng blue. Okay? The employees carefully work. So, ano mauna po? Hanapin muna natin yung subject, guys. Okay? So, the employees. Employees. Tapos, susunod ang ito kasi, guys, adjective. Di ba, hindi discuss natin huli yung adjective. So, verb muna. Okay? Work carefully. Work carefully. Okay? So, guys, ito yung subject, okay? The employees, yan yung subject. Next, work, ito yung verb. Ito yung adjective, okay? Adjective. So, subject, verb, and adjective. So, yan ang tamang pagkasunod-sunod. Next, took my pills, I, last, tsaka night. So, unahin natin yung subject, I. Susunod na dyan yung verb, okay? Lagi magkasunod. Madalas yan, guys, yung subject tapos verb, okay? Took. Tapos, guys, hanapin natin yung yung object ng verb, okay? Kasi took, sabi niya eh. Pag sinabing took, guys, ginagamit yung took, guys, pagka umiinom tayo ng gamot, okay? Take your pills, okay? Pagtapos na, took your pills, okay? So, ano daw yung ininom? Pills. Okay? My pills. My pills. Kailan? Last night. Kaya guys, pagka naggaganyan kayo guys, magtatanong kayo, sino yung subject? Ano yung ginawa? Okay? Tapos yung verb kung para saan, kung ano yung object niya, tapos kailan, saan, ganun. Okay, so ito yung subject. Okay, yung I, subject. Took is verb. Okay? My pills, yan yung object. Object ng verb. Ano daw yung ininom niya? Yung my pills. Okay? Ano yung ininom ko? My pills. Okay? Tapos, kailan? Last night. Ito yung adverb. Okay? Next, last night told me, that's Peter. Okay, guys? Tandaan natin, pag nakikita natin yung me, her, him, them, mga object yan. Okay? So, hindi yan subject. So, sinong subject dito? Si Peter. Okay? Peter, anong ginawa ni Peter? Cold. Tumawag daw siya. Kanino? May object yung cold eh. Me. Okay? Kailan? Last night. Last night. Okay? So, sasagutan natin, ito yung subject, ito yung verb, ito yung object, okay? Tumawag siya kanina sa akin. Kaya object, kung para saan yung verb, okay? Para sa akin, tumawag siya sa akin. Next, ito yung adverb, okay? Oh, so, Peter called me last night. Si Peter ay tumawag sa akin kagabi. Okay? Next, reading a book, Jenny is. So, sino yung subject? Si Jenny. Sana walang maingay dyan, oh. Kay Jenny. Okay. Anong ginagawa niya? May salitang is dito, okay. Is reading. Okay, nagbabasa daw siya ng ano? A book. Book. Jenny is reading a book. Okay? So, sagutan natin. Ito yung subject. Ito yung verb is reading. Ano yung is reading na yan? Yan ang verb. Ito naman, a book. Ano yung binabasa niya? A book. Kaya ito yung object. Okay? Object ng verb. Okay? Jenny is reading a book. Okay? Next, Joseph, a meeting attended yesterday. So, hanapin mo muna yung subject. Si Joseph. Okay? Joseph. Anong ginawa niya? Susunod agad yung verb, okay? Attended. Okay? Kung nag-attend siya ng meeting, ang tanong dyan ay, kung nag-attend siya, okay, dumalo siya, alin yung dinaluhan niya? So, yan yung magiging object ng verb. Okay?
a meeting. Okay? Kailan? Yesterday. So, hanapin muna natin yung subject, susunod yung verb. Okay? Tapos, kung yung verb ba, may object ba siya? Okay? Si Joseph ay dumalo sa meeting kahapon. So, ito yung subject. Okay? Ito, ano to? Verb. About this one, a meeting. So, dumalo siya sa meeting. Anong dinaluhan niya? Yung meeting. So, yan yung object ng verb. Okay? Kung para saan yung verb na yun. Yun, yung dinaluhan niya. Yesterday, adverb. Guys, yung adverb laging nasa dulo, di ba? Okay, tandaan natin. Next, Peter yesterday came. So, unahin natin yung subject, si Peter. Susunod na agad yung verb. Okay, Peter came. Kailan? Yesterday. Okay, so sagutan natin. Si Peter, okay, yan ang subject. Came, yan yung verb. Okay? Tandaan guys ha. Subject tapos verb. Kailan? Yesterday. Ito yung adverb guys. Laging nasa dulo yung adverb. Mostly. Okay. The principal busy is. Okay? Sino ang pinag-uusapan dyan? The principal. Okay? Principal. Ano daw si principal? Anong mayroon? Is, susunod yung verb guys. Busy. Okay? Okay. Sagutan na natin. The principal, yan yung subject. Susunod agad ang verb. Okay? Yung verb is. Okay? Yan yung verb. Tapos susunod, adjective ang nandito. Okay? So, pag pinagsama-sama yan, nasa dulo ang adjective. Okay? Next, they live will. Okay? So, ang subject is they. They. Tapos ang verb, will live. Sila ay aalis. Okay? Sinong aalis? Sila. So, ito yung subject. They is the subject. Will live yung verb. Okay? Kaya meron tayong subject tapos verb. Pwede na yun guys. Next. Is she smart? So, hanapin ng subject, she. Tapos susunod agad ng verb. Okay? Tapos susunod ang smart. Okay? Ano po ba yung smart? Adjective. Okay? So, yung she, yan yung subject. Is, yan yung verb. Smart, yan yung adjective. So, laging nasa dulo yung adjective, guys, ha. Mauna muna yung verb bago adjective. Okay? Studied we. Okay? Sinong subject? We. Anong ginawa? Studied. Okay? Tayo ay nag-aral. Okay? So, ito yung subject. Okay? Ito yung verb. Okay? Hindi pwedeng studied we. Okay? So, we muna, tapos studied. Next, reads, tapos he. So, unahin ang subject, he, bago yung verb. Okay? Reads. So, ito yung subject. Ito yung verb. Okay? Verb, ito yung subject. So, napansin nyo guys, lagi mauna ang subject. Susunod na yung verb. Tapos, kung merong object, yung verb, kung yung verb ba para saan, okay? Ayun, susunod na yung object. Tapos, susunod na yung adjective. Kung may adverb, sa dulo yung adverb. Okay? So, yun guys, ha. Salamat po ng marami. Salamat sa pagsuporta ninyo, guys. At abangan nyo, may mga susunod pa akong gagawing videos para tayong lahat ay maging magaling sa pagsasalita ko ng English. Okay?